Binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. May maliit na posibilidad na maging isang active na low pressure area ito o shallow low pressure area mula sa ibang weather agencies. Bagamat kay Japan Meteorological Agency nananatili pa lang itong isang trough o low pressure area lamang na mababa ang tsansa. Pero si 92W ay bagamat nanatiling maliit ang tsansa na maging bagyo, may maliit pa rin posibilidad na ito ay kumanluran at maaari pa itong makasilip ng Philippine Area of Responsibility. Tatalakayin natin ang mga maaaring magiging galaw ni 92W. Balik, habagat na nagpapaulan muli kasama ang Metro Manila at buong kanluran ng Northern Luzon hanggang Southwestern Luzon muling nagnanumbalik sa pag-iral muli ng ating habagat. Kaya inaasahang malawakang pagbaha ang maaring umiral sa bahagi ng Zambales at ilang bahagi ng Metro Manila at Mindoro. Mga suspensyon sa klase na itaas na sa halos buong Metro Manila at ilang bahagi pa rin ng kanluran ng Northern Luzon ngayong araw. At katimugang bahagi ng Visayas at Mindanao, magiging katamtaman pero magiging mas maulan na ilang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas dahil naman sa trough ng binabantayang low pressure area. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, August 17, 2026. Ang oras sa ating boss may maga ay alas 11:03 na ng umaga. Well, gaya nga po na sinasabi natin yung nakarang araw na medyo kumalma yung daloy ng habagat sa Metro Manila at mga pag-ulan ay gaya nga po na sinabi natin, maaring pansamantala lamang yan at maaring magbalik po yung ating habagat. Kasi depende po yan sa pagdaloy ng habagat dito sa timog kaluran ng bansa. At dahil ay muli na namang lumalakas yung ating habagat sa kanluran ng Luzon at Southwestern Luzon ay asahan na natin na balik na naman sa malawakang ulan at mga maaring pagbaha na iiral sa atin sa kanlurang bahagi ng Luzon maging sa Metro Manila. At mula sa ating Doppler radar imagery, makikita natin sa pinaka-Doppler radar ang most of concentration ng ulan dito sa most of northern part ng Luzon. At makikita po natin ang most of Zambales at Pangasinan. So kung zoom in natin yung pinaka-Doppler para makita natin ang malapitan at makita natin yung pinaka-area na kung saan ay kalimitan ang inuulan. Magre-refresh pa yan. So yun, after mag-refresh ay makikita natin ang malawakang ulan na ito na umiiral dito sa hilagang kanluran pa rin ng Luzon. So apektado ang buong Pangasinan sa Alaminos, kabilang ng Agno, Mabini, hanggang dito na yan sa may bandang Dagupan yan ha, at Bugalyon. Ingat po sa mga posibleng pagbaha at maging sa bahagi pa rin ng buong Zambales na nagsisimula sa bandang Santa Cruz, Candelaria, pababa ng Masinloc, Iba, hanggang dyan sa Cabangan at San Marcelino. Siyempre, apektado rin ang Castillejos, Subic, Olongapo at Bataan na nakataas sa yellow warning mula sa ating rainfall advisory mula sa data feed ni Pag-asa. Papakita ko sa inyo maya-mayang konti muna yung mga apektado ng rainfall mula kaninang umaga. So makikita natin sa pinaka-Doppler ang ilang apektado rin sa bandang Ordaneta, yan. Apektado rin ang bandang Alcala. So halos ilang parte ng Central Luzon apektado po ng pag-ulan. Malamang dito sa area na kung saan hindi natatanaw yung Doppler ay malamang apektado din ang Tarlac niyan at Angeles, Pampanga, kaya nakasuspend din ang ilang klase dyan. So papakita ko sa inyo mamaya yung mga suspende. Papakita muna natin sa inyo yung Doppler radar at kabilang na ang ilang bagay sa silangan. Nakakaranas din ng mga kalat-kalat na pag-ulan o buhos ng ulan dahil sa habagat ang ilang bahagi ng Baler Aurora, pababa na yan ng bandang Dingalan at paring kasama na rin ang bandang Infanta, Quezon, Laguna at ilang parte pa rin ng dito sa bandang Calabarzon, kasama na ang Batangas, Cavite, yan, Laguna at ilang bahagi ng Rizal. So kasama ang Metro Manila
maging sa pinaka-reflectivity. Kung i-activate natin yung reflectivity ay nasasakop po ang ilang parte ng Quezon City at Caloocan sa nakakaranas ng mga biglang boost ng moderate and some heavy rain showers po. Ayan, kitang-kita naman po sa pinaka-Doppler radar imagery. So mula sa CIMS, para sa mas mataas na resolution ng nasasagap, abot hanggang Metro Manila po yung mga pag-ulan dulot po ng habagat. Ayan, kitang-kita din sa pinaka-satellite Doppler ng CIMS ng NOAA. Yan, ito po yung pinaka-high resolution nila kapag nasa outer space. Nag-send ng microwave signals ng Doppler ng satellite kapag hindi masyado available dito sa Doppler radar ni Pag-asa. Meron tayong backup, ito po yung tinatawag na CIMS Doppler, at nakikita natin na umaabot din sa Metro Manila ilang moderate and heavy rain showers. Pumapalo yan ng 15 to more than 25 millimeters ang pinaka velocity ng ulan, which is nangyayari naman po sa amin sa Caloocan. At mula sa pinakapagkulog at pagkitla naman, sisilipin natin yung real-time na lightning detection system natin dito sa Caloocan. So far, meron tayong aktibong 76 lightning strikes. Meron sa bahagi ng Metro Manila kanina, ito yon. Yan, mga 10:45 AM. Naganap, malapit sa amin sa Caloocan. So pinakamalapit yan at 14 km lang mula sa amin sa Caloocan. At patuloy pa rin ang lightning pulsing ng ating lightning detection dahil aktibo pa rin ang mga pagkulog at pagkidlat dito sa kalurang bahagi ng Luzon at Southern Luzon area. Yung mga malalayong lugar naman, halos sobrang layo na yan. Typically, mga naglalaro between 3,000 km ang layo mula sa amin sa Caloocan. Typically, dito na sa may bandang Hilagang Kanluran, mostly sa may bandang kanluran ng West Philippine Sea, sa malayong lugar malapit sa boundary ng Hong Kong. Yan. Meron tayong 76 lightning strikes na pagkidlat, kasalukuyang nasasagap. So, gaya ng ating sinasabi, yung mula kahapon nag-post tayo at nag-a-update tayo ng mga updates mula sa mga walang pasok. Ang pinagkukunan natin ng mga balita mula yan sa mga most of reliable media, gaya ng ABS-CBN at GMA. Yung TV5 medyo ginagawa natin ng resource dahil mukhang hindi agad nagpo-post yata si TV5 ng mga walang pasok ng mas update o mas maaga. So tinitingnan pa natin kung meron silang pinaka free para lang dun sa pinaka walang pasok na announcement nila. Pag just in case hindi available, naghahanap pa tayo ng iba pa. So ngayon hindi pa ito makikita sa ating webpage dahil inoobserbahan pa natin yung mga possibility of error at bugs para masiguro natin pag-upload natin sa webpage hindi tayo magkaroon ng matinding problema. Dahil napaka-komplikado ng pag-gather ng report mula sa mga media na ito na iniisa-isa pa natin. So yan po, at ito po yung mga areas na walang pasok sa ngayon. Ito yung huling report nila since huling report nila kahapon ng hapon. At ina-update nila time to time yan hanggang kagabi at madaling araw. So laging yung pag naka-upload na to, makikita nyo naman yan at pwede nyo ma-refresh yung page yan balang araw kapag ka-available na sa webpage ko. And then every 30 minutes magre-refresh po yung buong page para hindi niyo na kailangang manu-manuhin na i-refresh yung buong page time to time. Pwede nyo siyang ma-refresh, i-click nyo lamang po itong refresh data, automatic magre-refresh naman yan, kagaya niyan, i-click nyo yan para ma-update din yung mga ma-update kung magkakaroon ng latest sa additional yung mga media. So pag nagkaroon ng update yan, kukuha uli yan ng data report mula sa aktibong mga media na magpo-post ng kung ano yung mga area na walang pasok, and then mag-re-update uli yan dito. Yan, ma-identify nyo naman yan kung magbabago yun o may madadagdagan dito sa mga apektadong lugar. So sa ngayon, meron tayong 11 provinces at areas na 85 ang nagdeklara ng walang pasok. So mula yan sa Benguet, kasama na ang Benguet, La Union, Pangasinan, sa Central Luzon, sa Tarlac, Pampanga, Bulacan, siyempre ang Metro Manila, pero hindi lahat hindi nagsuspende. Sa Cavite, Laguna, maging ang area ng Negros Occidental nagsuspende ng klase. All levels daw ito na face-to-face, public o private. Yan. Ayon yan kay ABS-CBN sa kanilang balita. Yan. So, yung sa Region 6,
ay ang Negros Occidental ang nagsuspende. Diyan sa San Carlos City ang nagsuspende. Ngayon, sa Metro Manila, ano ba ang mga area na nagsuspende ng klase? Well, base dito, ang Valenzuela, Caloocan, sa amin, Malabon, ay nagsuspende. Maliban na lamang sa Navotas, nakapagtataka naman sa local LGUs, bakit kung ano pa yung mga area na medyo bahain pa ang hindi nagsuspende ng klase o wala silang latest data na nagsuspende sila ng klase. So dapat pagka yan, usually ang buong Kamanaba nagsususpende dapat ng klase yan. Kapag itong lalo na yung mga tatlong major cities, Caloocan City, Malabon at Valenzuela ay nagsuspende na. Dapat matik na sana ang Navotas na din. Well, decision yan ng inyong mayor. So, malamang ang mga estudyante ay masama ang loob, pero baka mga panghapon siguro, isususpende na siguro ni Navotas yan. Mga papasok ng panghapon siguro. Ganun na siguro na lang ang gagawin. The rest, Quezon City, Mandaluyong, Pasay City at Parañaque, Pateros at Muntinlupa ang so far ang nagsuspende ng klase sa Metro Manila. So kapag available yan, makikita nyo ang pinakadetalye kung ano yung mga ilang areas, lalo na sa mga bawat lalawigan, gaya na lamang ng Benguet, makikita nyo yung detalye dito. So face-to-face din, walang klase, sa Tublay, walang klase, sa Bulacan, all levels daw, private, alternative delivery din ang mangyayari. So online, magiging online class. Bustos, Kalumpit, yan, Marilao, Pandi, Paumbong hanggang Balagtas ay walang pasok. Pero face-to-face ito na walang pasok. So, Balagtas, preschool to elementary daw. So mukhang high school yata sa Balagtas ang may pasok at college. Yun yung lumalabas. And then, ang Cavite, sa Amadeo, Bacoor, Dasmariñas, so ganun din. No face-to-face din, alternative din ang magiging klase. General Trias, Imus Naik, Nobeleta, Rosario, Tansa, Cavite, 13, Martires. Sa La Union naman, ang San Fernando, La Union ay no face-to-face classes din. So alternative din ang mangyayari. So mula yung mga red na yan, ibig sabihin galing yan kay GMA. Kapag blue ay ABS-CBN naman. Yung kulay ng text, ABS-CBN yan ang nag-post. So Santa Rosa, Laguna, sa Metro Manila, nabanggit na natin. So self-explanatory na yan, pinakita ko sa inyo kanina. Negros Occidental ang San Carlos, sa Pampanga naman ang Angeles, Apalit, Florida Bangka, Guagua, Lubao, Santo Tomas, Masantol, yan. And then the rest ng Bacolor, San Simon at Santo Tomas. All levels daw ang walang pasok at alternative learning din mangyari, online classes ito. So magiging online classes ang mga klase nitong mga ito, yung mga nabanggit natin. Usually, no face-to-face classes po ang binabanggit dito. So may pasok pero alternative online ang mangyayari. So yan. So mapapansin niyo hindi lahat pareho sila ni GMA at ABS-CBN ang nakapost. 'Di ba? So ang ginagawa ng ating webpage kay Ernie B, yung ating webpage, ginagather niya lahat 'yan, then pagsasamahin niya sa iisang report. Yan. So para pagka na-compile dito ay lalabas lahat na talaga ay nakukuha natin ang impormasyon na hindi magmimintis yung mga areas na talagang walang pasok, 'di ba? Yan. So kaysa isa-isahin natin na bisitahin yung mga webpage sa mga media dito sa ating webpage na ginagawa ay iisa na po. Pinagsama na natin lahat ng mga nagdedeklara ng walang pasok. At least kumpleto at hindi na natin kailangan pang bisitahin isa-isa yung mga media. Yan. Sana magkaroon ng ganito, no, yung tinatawag na integration ng mga walang pasok. Ini-integrate na ng aking webpage yung mga areas ng mga walang pasok para sigurado tayo na hindi tayo magmiminti. So, sisiguro din natin yan na wala munang error at bug bago natin i-upload sa ating webpage. So, yun po, yung kasalukuyang suspende. So, asahan natin sa panghapon, maaaring magbago po yan, yung mga area na walang pasok at magiging mayroong pasok. So, mag-update tayo maya-maya po, mga po. Samantala, nakataas naman ang Tanduson Advisory Care o Pag-asa sa data feed natin sa erang areas ng Negros Occidental, Occidental Mindoro, Palawan at Antique. So may mga pagkulog at pagkidlat po yan. 30 to 1 hour daw ang itatagal ng effectivity ng forecast na ito.
So, the rest ng rainfall naman, nakataas ang orange warning sa Zambales at Bataan. Yan, kabilang na ang Caloocan. So, most of Metro Manila ay naka-orange warning daw. Yan. So, para makita natin in visual, para mas simplify, kesa isa-isahin natin yan, makikita natin dito ang naka-orange warning daw, kabilang na ang ilang areas ng Quezon City, maging dito sa amin sa Caloocan, at most of western sections ng Zambales at Pangasinan. Naka-yellow warning naman sa ilang bahagi ng Tarlac, yan, sa Central Luzon, ilang parte ng Pampanga, Bulacan, yan, nakataas sa Bulacan, ilang parte ng Quezon Province, sa General Nakar, sa Tanay Rizal, yan. So, usually dyan sa may bandang Rizal, Tanay Rizal, Pililla, ang nakataas na yellow warning. Siyempre sa Metro Manila, ang Las Piñas, pababa ng Cavite, sa hanggang Batangas, sa Nasugbu, Batangas, nakataas sa yellow warning. Yan. And then yung mga affected areas kasama ang Laguna and the rest ng Quezon Province, dito sa parte ng area ng Tayabas at sa bandang Batangas mismo, sa Batangas City, Lipa at Calamba. Yan, kasama na ang Laguna, yung Calamba. So bandang Batangas, dito sa bahagi po ng Calaca hanggang diyan sa bandang Rosario, Batangas ang apektado ng mga pag-ulan. Yung mga light rain showers typically. Then moderate sa mga nabanggit natin and heavy rains kasama dito sa Quezon City at Caloocan. So sa ating current conditions, overcast pa rin tayo, gloomy at cold humid at overcast at medyo windy rin tayo ang inaasahan dito sa amin sa Caloocan. So medyo katitigil lang ang pag-ulan sa amin sa Caloocan kani-kanina, pero nakatotal na kami ng 44.4 millimeters na total rainfall. Sa lowest temperature na naitala ng weather station kaninang 4:30 AM, nakapagtala kami ng lowest of 23.4 degrees Celsius. Pero kahapon, ang pinakamataas na namin na temperatura ay umabot ng 31.3 degrees Celsius kahapon ito ng umaga at 11:31 AM. Ibig sabihin lamang yan ay patuloy na magiging mababa ang aming heat index. Naglalaro lamang yan sa pinaka-highest heat index of 42.7 degrees Celsius. So medyo danger pa rin yan. Pero inuulan kasi kami kahapon, so medyo comfortable po ang magiging heat index. Pero kung sisilipin naman natin sa ating heat index nationwide, sa ibang mga areas, na lalo na sa may bandang katimugang bahagi ng bansa, sa may bandang Southern Visayas at Mindanao, na kung saan mas mainit po kayo dyan. At hot humid ang panahon. Bagamat nakakaranas kayo ng mga localized thunderstorms, panakanakabandang hapon po yan o gabi. So mula sa aking weather station, so far as of 10:16 AM, pinakamataas pa lang ang 35.4 degrees Celsius, ang pinaka-highest heat index sa amin sa Caloocan. So mababa yan. Yan ay lumalabas sa pinakamataas namin sa Caloocan. Since maulan sa Luzon, diretso agad sa may bandang southern part ng Visayas. Tingnan natin sa Cebu kung gaano kataas ang kanilang heat index, just in case mukhang mababa rin naman. Aabot ng 39 to 40 degrees Celsius lang. So medyo makulimlim siguro sa kanila dyan. At mostly cloudy. So typically ang ilang mga maulan lang. Silipin natin sa mga ng Eastern Visayas area kung mataas. Medyo comfortable dahil nagiging maulan po dyan sa bahagi nga po ng Eastern Samar area dahil po sa trough ng isang bagong low pressure area. Papapansin natin mababa lang hanggang 42 degrees Celsius po ang magiging heat index sa kanila dyan. Pero pagdating sa bandang Mindanao, especially sa bandang Davao region, ay bahagyang mataas din at papalo ito sa 43 degrees Celsius ang pinakamainit nila na heat index. So mapapansin nyo, medyo mas hot humid na panahon kayo sa bandang Mindanao area. Iwasan po nating masyadong magbibilad, lalo na dyan sa bandang silangan ng eastern part ng Mindanao. Isa-select natin, kabilang na ang Surigao del Sur. Yan, mapapansin natin mukhang mainit ang kanilang temperatura dyan at 44.2 degrees Celsius po. At papalo pa yan hanggang 47 degrees Celsius daw starting mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So magiging mas mainit kayo dyan sa may bandang Mindanao. Huwag masyadong magbibilad sa tinding tirik ng araw dahil kayo po ang may pinakamainit na heat index. Mula sa weather stations naman, sa Data PD Pag-asa, pagdating sa highest heat index sa ngayon ay 46 degrees Celsius na nangunguna ang Diet Camarines Norte, ang pinakamataas na heat index. Grabe init as of 11 o'clock ngayong umaga. Pangalawa ang Romblon,
na may 45 degrees Celsius at ang Tandag sa Surigao del Sur naman na nasa 43 degrees Celsius. Kanina pinakita ko sa inyo, di ba? Bandang Tandag at Hinatuan din. Nasa 44 degrees Celsius po ang inyong heat index dyan. So, mapapansin natin dito ang bandang katimugan naman sa ang may pinakamaiinit na temperatura. Ayan, kitang-kita naman po. Maging sa may bandang Visayas. Pero pagdating sa bandang Luzon, malamig, medyo mababa dahil lalo na dito sa bebe ng western portion at southwestern portion dahil nga po ay kasalukuyan tayong umiiral ang ulan dala po ng habaga. Pagdating naman sa PA6 Limsin past 24 hours, nangunguna ang Borongan, Eastern Samar na may 35.7 degrees Celsius na outside air temperature. Sa Baguio City naman, yan, bumababa na ang kanilang temperatura at is 16 degrees Celsius ang pinakamababa in past 24 hours. At sa maximum naman na inulan, mula kahapon ay ang Baguio City, grabe, nakatotal sila ng 151 millimeters total rainfall. So, nakakaranas pa rin daw ng mga pagbaha dyan at ingat po sa mga posibleng pagguho ng lupa, lalo na sa Benguet. Sa maximum sustained average naman na wind speed, ang Calayan, Cagayan naman na may 22.5 kilometers per hour ang lakas ng kanilang average wind speed. Samantalang sa amin sa Caloocan, kung titingnan natin, nasa 10.7 kilometers per hour. Halos po pangalawa kami sa may mabugsong hangin dito sa Metro Manila. So malinaw naman po yan mga folks. Partida 1 hour po yan na average. Samantala naman sa ating outside humidity, well, 99% po tayo. So very highly concentrated po tayo ng ating outside humidity. At pumapalo yan ng 99%, almost 100% ang katumbas na walang pinagbago since last hour. Barometric reading natin, 1,005 hectopascals and steady rin ito since last hour. So, mababa ang atmospheric pressure. Ibig sabihin lamang may presensya na naman tayo ng hanging habagat. High tide, low tide status, well, pa-maximum high tide po tayo in 1 hour na may 17 minutes. So, titingnan natin sa ating high tide and low tide status kung mataas ba ang sea level. Double check natin para sigurado. Pero asahan natin sa may bandang kaluran ng Luzon at silangan ng Nodo Luzon. Maalon po dyan delikado po pumalaot dahil sa umiiral na hanging habagat. So sa ngayon, ang ating high tide low tide status pinakamataas na ang 0.9 meters, so halos 1 meter lamang ang magiging high tide natin ngayon. So hindi naman lagpas ng 1 meter, pero yung alon kasi dala po ng hanging habagat lalo na sa kanluran ng Nodo Luzon sa may bandang West Philippine Sea. Alalay na lamang po sa mga maliligo kung may maliligo ngayon at sa mga papalaot naman alalay din lalo na sa mga maliliit na gumagamit ng sasakyang pandagat. Samantala sa ating almanak, sumikat ang haring araw. Teka, nagulo ko yan. Yan, sumikat ang haring araw kaninang 5:42 AM at lulubog po ito mamayang 6:17 PM. At ang moonrise and moonset naman ay kung titingnan natin 21% illuminated na po na waxing crescent. Tingnan natin yung elevation kung na mataas na ba sa 0 degrees. Yes, nasa 28 degree elevation na po ito. So kaka-moonrise lang po nito kaninang 9:35 AM ngayong umaga at inasahan lulubog po ito mamayang gabi at 9:28 PM. Take note meron pa ring partial lunar eclipse po na magaganap pa sa August 28 po yan. Kaya lang bad news, South America lamang ang makakita nito, bandang North America yan, at ilang areas dan bandang Greenland o Iceland, at medyo makikita rin sa may bandang Africa. Pero sa Asia, malabo natin makikita. Mga hating gabi sa atin yan sa Pilipinas nang habang nagaganap ang partial lunar eclipse na yan. So, sa atin sa Pilipinas, mga hating gabi na siguro yan. Siguro mga alauna, 14 ng madaling araw. O alas 12, 14. Mga ganyan. Hating gabi yan sa atin. So, umaga pala sa atin. Tanghaling tapat sa atin yan on that time habang nagpa-partial lunar eclipse naman. Baligtad kasi nakatingin ako dito, akala ko daylight. So nalito tayo ng konti. Yun yung liwanag na makikita ng buwan at yung pinaka-partial lunar eclipse. At dito sa atin yung dark shade na yan, napagkamalang ko tuloy gabi. Pero yan ay tanghaling tapat yan sa atin. Sa Pilipinas sa mga oras na yan. So yan nilinaw lang natin. Medyo nalito tayo sa visual kasi nung image. Napagkamalang ko tuloy na gabi. Yan.
So, sa ating local weather outlook naman ngayong Lunes hanggang Martes, well, obviously, habagat rains pa rin tayo na may 100% chance of rain hanggang bukas ng Martes. Highest and lowest na pressure expected maglalaro between 26 to 30 degrees Celsius and lowest na pressure expected ay nasa 24 to 25 degrees Celsius. At sa local weather advisory naman, mula sa data feed Pag-asa, kaninang madaling araw ay in-identify na nila itong C94W bilang low pressure area. Estimated na mataan ito sa layong 1,040 km east of Northern Luzon po yan. Yan, bandang Palanan, Isabela yan. Dahil yun yung huling report natin, di ba, kahapon. Yan. Wala pang initial ito dahil isang high chances of low pressure area pa lamang. So, tingnan natin within 24 o next 24 hours. Yan. So, diretso naman tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makita natin ang maulan na panahon dito pa rin sa kanluran ng Northern Luzon pa rin. Ayan, kitang-kita naman po yung pag-ulan mula sa bahagi na Ilocos Norte, pababa na yan na La Union, Benguet. Yan, nakataas nga po yung 24-hour na rainfall dyan, forecast, na naka-yellow warning sa Benguet at La Union. Yan, La Union at Benguet nakataas daw ayon kay ECMWF. At ilan naman sa bandang dito sa may bandang Oriental Mindoro nakataas daw sa yellow, nasa yellow po na flood 24-hour rainfall forecast na maaaring magkaroon ng mas ababa 50 mm na baha o tubig ulan. Yan. So, posibleng magkaroon ng mga patinding pagbaha dyan sa nabanggit sa Benguet at La Union at Occidental Mindoro. The rest naman ng uulanin ang nabanggit natin kanina, ang Zambales. Pinakita na natin sa inyo yung Doppler radar. Kabilang na ang Metro Manila. Yan, hanggang Batangas na yan. Kasama na ang Cavite, Laguna. Yan. Kananasay ng mga malawak ang kalat-kalat na pag-ulan yan. May asahang pagkidlat at pagkulog po yan. Siyempre, Central Luzon, hindi po ligtas ha. Maging ang Tarlac, Cabanatuan, hanggang sa Pampanga ha. Ang Angeles, Pampanga po at Bulacan. Makakaranas po tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidat at pagkulog. So, posible ang mga pagbaha sa mga flood-prone areas. Yan. The rest ng silangan ng Northern Luzon, bagamat mas nagiging manipis ang area ng tubig ulan dyan, pero magiging mostly cloudy po tayo dahil may lumalapit na remnants o may lumalapit po na remnants ng trap ng low pressure area sa dagat Pasipiko natin sa silangan. So, inaasahan pa rin natin magiging maulap at kalat-kalat din ng mga pag-ulan ang iiral sa Mema ng Tugigaraw, Isabela, Quirino, anytime within 24 hours po yan dahil sa trough ng low pressure area sa dagat Pasipiko natin sa silangan. At mula naman sa bandang Aurora, pababa, well, nabanggit na natin, makakaranas tayo ng mga localized thunderstorms at mga ilang moderate to some heavy rain showers pa rin po dahil sa habagat. At mula naman sa katimugan ng Luzon o Southern Luzon, well, moderate to heavy rain din tayo. O moderate to heavy rain din ang asahan ng mga taga-Occidental Mindoro hanggang sa dito sa bandang Coron, Palawan, El Nido. Yan, makakaranas po kayo ng mga ilang moderate to heavy rain showers dahil sa habagat po. Bagamat mas maulap naman sa Puerto Princesa at nagiging katamtaman na po paglapit dito sa mga bandang Batarasa, hindi pa rin maiiwasan mga isolated rain showers po o occasional rain showers bandang hapon o gabi po. So, watch out na lamang po sa mga payong mga folks. At the rest ng Bicol Region, magiging maulap din tayo at kalat-kalat na rin ang pag-ulan natin na may pagkilat at pagkulog sa Catanduanes and the rest ng Camarines Sur, Iliga hanggang Legazpi at Sorsogon po. Dahil po dito sa buntot o remnant trough ng low pressure area na si 94W. Ayun ang kapal po ng ulap na dala niya. Ayan, tinaas na natin yung frequency yan. Kita-kita po, napakalawak. Nandito ngayon yung sentro ni 94W. Yan. So, ito po yung pinaka-trough niya, buntot niya na nagja-gyre dito sa Mema ng Bicol Region. Kaya, asahan din natin ng mga kalat-kalat na mga ilang moderate to heavy rain showers po. Mataas ba ang heavy rain potential po? Yes, inaasahan na natin yan dahil kung i-activate natin ang heavy rain potential, magkakaroon ng mga heavy rain potential sa Mema ng Bicol Region. Kabilang na ang bandang Legazpi, especially sa Catanduanes. Yan. At mula naman sa bandang Eastern Visayas, magiging maulap na po tayo dyan sa northern part ng Samar. Very obvious naman na po dahil sa trough po ng low pressure area at makakaranas sa mga kalat-kalat na mga light to moderate showers and some heavy rain showers po sa buong Eastern Samar region. Kabilang na ang parte ng northern part ng Leyte at southern Leyte. Bagamat mas katamtaman pero mostly cloudy ang iiral sa buong Cebu area at Bohol
at Negros region nga po na makakaranas na mga isolated pa rin na mga pag-ulan, mahihina at katamtaman na pag-ulan ang kadalasan na may pagkidlat at pagkulog pa rin po. So, hindi pa rin mawawala po ha. So, yung i-activate natin yung RGB mode. Makikita natin dito, magiging maulap pa rin ang buong Negros region, kabilang na ang Panay Island po na makakaranas pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog pa rin po dyan sa may bandang kanluran. So, hindi pa rin mawawala ha ang maulan na panahon dyan sa may bandang kanluran pa rin ng Panay Island dahil pa rin sa umiiral po na habagat. Although at least dito medyo mas nagiging maaraw kayo dyan kabilang na ang bandang Cebu, Bohol at Leyte. Hindi kagaya sa may bandang South Luzon pataas ay mas magiging maulap at mas maulan. Samantala sa buong Mindanao, well, halos partly to mostly cloudy lamang ang iiral sa halos buong Mindanao area na yan. Magiging mostly cloudy lamang sa ilang bahagi ng Zamboanga del Sur hanggang dyan sa may bandang Lanao del Norte at Marawi. Pero the rest, mapapansin natin, mahalos clear skies po at katamtaman at fairly weather ang kalimitan. Dito sa bahagi po ng Davao Region, Davao del Norte hanggang General Santos na po yan at South Cotabato o Sorsogon area. Magiging katamtaman din ang panahon sa northern part ng Mindanao, sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, maging sa bahagi ng Agusan del Norte, sa Butuan, pataas na yan ng Siargao at Dinagat Island. Pero anytime po sa maghapon, makakaranas pa rin tayo ng mga magiging maulap at isolated case of rain showers and localized thunderstorms sa Dinagat Island dahil medyo umaabot dyan yung buntot ng trough nitong si 94W. So, maaaring magkaroon pa rin na maulap dyan sa bandang Dinagat at Siargao. So, alalay na lamang po just in case may mga turista tayo dyan. And the rest ng eastern part ng Mindanao, well, dahil nga po sa may umiiral na remnant, nagiging partly cloudy din tayo dyan at mostly cloudy. Pero generally, nagiging mas hot, humid na panahon muna tayo dyan at maaraw at mataas ang temperatura. So, iwasan pa rin natin na magbilad sa tinding sikat ng araw sa halos buong Caraga area mula Agusan del Sur na yan hanggang sa Bongkayo o Compostela Valley, sakop ng Davao de Oro. So, silipin naman natin ang status gamit ang ating computer-generated tropical cyclone sector. Well, gamit natin yung halos pinaka-closest real-time dahil hindi available yung isang yung pinaka-infirmary, hindi gumagana. So, gumamit tayo ng backup. At makita natin as of 11:32 AM, itong si 92W na natiling mababa ang chance na maging aktibong low pressure area. Ito po yan. So, under monitoring pa rin po siya sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, si 94W, ito medyo nagmo-moderate na po o medium intensification na siya. As of 11:32 AM, nasa 1,003 hectopascal po yung kanyang central air pressure. So, mayroon talagang moderate na to high chance na maging isang ganap na bagyo itong si 94W. Just in case po maging ganap na bagyo, tatawagin niya na Tropical Depression ni Pag-asa o GMA. Tatawagin natin yan sa Tropical Depression Neneng. Yan na po yung kasunod natin na bagyo, si Neneng na. So just in case lang po, maging Tropical Depression yan kay Pag-asa po Pero ang kanyang maximum sustained wind in 1 minute average, 37 km per hour, malapit sa gitna at bugsong umaabot ng 48 km per hour. So malamang kay Pag-asa, pumapalo na yun sa 45 to 46 km per hour. Then, pag nag-55 na yan. Pag pumalo na siguro na 55 to 56 km per hour, dyan, maitatawag na nila itong local name na Neneng. Yan. Sa ngayon kasi dito is sa kanyang 10-minute average ay 33 km per hour pa lamang po. So, low pressure area pa rin siya. Kaya wala siyang identified movement. Pero kung titingnan natin dito sa ating real-time na track ni 94W, mapapansin natin kumikilos ito pahilagang kanluran. Pahilagang kanluran po ang lumalabas na nagiging kilos nitong si 94W. Yan. So kahit hindi natin ma-identify pa o wala pang available para sa kanyang movement, ay mapapansin naman natin dito sa ating track, yung tail track ay lumalabas, pahilagang kanluran po ang kilos niya. Meron naman tayong alternative. Gagamitin po natin yung Dvorak mode. Para makita natin, dito kay Dvorak, meron siyang mostly na latest na movement speed din. O movement direction din at movement speed. Depende yan kasi low pressure area pa lang naman. So, maaaring kay Dvorak, hindi pa nila identify yung movement. So, wala ring identify din si Dvorak, si CMS NOAA na movement. Ayan So, yan po ang kahalagahan ng ating ginagamit na track.
yung pinakabuntot ng truck na ito, yan. Dahil nalalaman pa rin natin yung nagiging galaw ng bagyo kahit walang identify pa sa mga weather agencies na data feed. So nalalaman pa rin natin. Dito sa ating truck, mapapansin natin, pan west-northwestward ang nagiging kilos ni 94W. So, kung pa west-northwestward po ang pagkilos niya, just in case, posibleng maglapit ito dito sa may bandang Taiwan po, yan. At kapag naging ganap na bagyo yan, diyan pa lang natin masasabi na palalakasin nito ang ating habagat. Sa ngayon, wala pa naman, buntot pa lamang ng trough nito na nagpapaulan dito nga po sa halos buong Luzon at southeastern Luzon area. Kaya nagkakaroon na rin ng mga pag-ulan dyan sa may bandang Bicol region at eastern Visayas dahil po dito sa remnant o trough ni 94W. Yan. So, just in case po, yan po yung pinaka-actual niya. Para sa gustong mas makita in dark mode, yan po yung pinaka-satellite imagery niya. So, zoom in natin para makita po ng mga kababayan natin. Ito po yung actual niya. So, as of 11:35 AM, susukatin natin yung distansya niya. Mula dito sa northern part ng Luzon, ang reference point na gagamitin natin ang bahagi ng Santa Ana, Cagayan. Ayan, Santa Ana, Cagayan. Mula sa Santa Ana, Cagayan, ang layo ni 94W so far ay nasa 1,108 km east ng Santa Ana, Cagayan. Yan. Kay Pag-asa kasi ay east of Northern Luzon ang kanilang binabanggit. Ito sa akin, full detail, 1,105.7 km o 1,106 km east ng Santa Ana, Cagayan. Dahil ang Santa Ana, Cagayan po kasi ang ginawa nating reference point. Yan. Samantalang itong si 92W, kung titingnan nyo naman mga folks, sobrang layo pa niya. Kung susukatin natin yan mula sa mabandang eastern part ng Mindanao or northeastern part ng Mindanao sa bandang Siargao or Siargao o Dinagat Islands ay nasa layong 3,306. Malapit sa gitna Yan, mga 3,301 km east ito ng northeastern part ng Mindanao. Sa labas pa naman ito ng Philippine Area of Responsibility. So, yun po yung kanyang kasalukuyang status para dito. And so far ay ito pa lamang si 94W, at least medium intensification na po siya. At kasalukuyang napakatindi ng pag-ulan namin dito sa Caloocan at nasa 62.4 mm na po kami at tumataas pa ang dami ng ulan namin sa Caloocan. So dahil lumagpas na po sa 50 mm, yan, masasabi natin ay nasa yellow to orange warning na po talaga. Actually, orange warning na nga talaga ito, 63 mm na So malamang dideclare ni Pag-asa yan, orange warning na kasama ang Caloocan. Yan. Ito po yung pinaka-track combination. Wala pa namang initial na track combination. Yan. Wala pa namang track maging kay 94W. Pero kay Japan Meteorological Agency ay baka ngayong hapon pa lamang nila i-identify si 94W. Sa ngayon ay kay GMA kasi si 92W pa lamang ang in-invest nila na isa ng ganap na tropical depression yan ayon kay Japan Meteorological Agency. Pero dahil malayo pa siya, ay maliit pa ang tsansa nito na magkaroon ng paglapit o pagpasok sa ating Philippine Area of Responsibility sa ngayon dahil unusual pa o hindi pa malaman ang pinakagalaw nitong si 92W. So, mas tututukan natin within 48-hour period itong si 94W na posibleng matawag na neneng mula kay Pag-asa. So, wala pa maging sa forecast error ng Japan Meteorological Agency, wala. Maging sa forecast ensemble, wala naman so far. At ang identified pa lamang nila itong si 92W. Pero dito, 40% chance pa lamang na maging ganap na bagyo. Bagamat si Japan Meteorological Agency, tropical depression na po yan kay Japan Meteorological Agency. Itong mga ibang bagyo na to malalayo naman ito. So, wala po tayo magiging problema dito. Itong isang bagyo na ito, si Nanka. Ito ba yung si Nanka? Hindi. Si 93W. 93W ba ito? Double check natin. Si Nanka nga. Parang si Nanka. Yan. Nanka nga. Ito lang yung pinaka-active na bagyo. Pero wala nang bantayan sa Pilipinas dahil pahilaga nga po ang nagiging kilos ni Nanka ngayon.
At lumalabas, isa na sa pinakamatagal na malagi ha. Itong si Nanka. Yan. Babagal lang talaga ang pagkilos ni Nanka kasi nasa around 13 km an hour lamang yung movement speed niya. Kaya ang bagal ng kanyang ikinikilos. So sa ngayon si 94W lamang ang ating binabantayan na mas aktibo so far yung kanyang development at nagpapaulan ngayon sa Pilipinas. At kitang-kita naman po dito sa satellite imagery na itong remnant trough, yung remnant low na ito na trough ni 94W nagdadala po ng mga malawakang pag-ulan. Kalat-kalat ang pag-ulan sa silangang bahagi ng Nodo Luzon hanggang Bicol na po yan at Eastern Visayas. So yan po ang dahilan kung bakit inuulan kayo ngayon dyan sa bandang Bicol region at Eastern Visayas ha. Samantala sa kanluran pa rin ay tuloy-tuloy pa rin po ang ulan, dala po ng habagat na kasalukuyan ngayong inuulan kami ngayon sa Caloocan. Samantala sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, kung titingnan naman natin, ay lumalabas itong si 92W, hihilagang kanluran daw po ito ayon kay GFS. Ayun o. Which is in-identify na nga po ito ni Japan Meteorological Agency bilang tropical depression. Mapapansin kay GFS, kikilos ito pahilagang kanluran na may posibilidad nga na makakapasok pa ito ng Philippine Area of Responsibility. Although, wala itong banta na maglalandfall sa Pilipinas. Kung sakali lang ha, mangyari po yung forecast ni GFS. At samantala naman, yung trough dito sa loob, si 94W, magiging isang shallow low pressure area din siya. Ayan o. Yan o, na magpapaulan dito sa member ng silangan ng Nodo Luzon. So, kung sakaling maging sineneng yan, ay magpapa-enhance yan kahit paano sa ating habagat na naman na magdadala naman ng mapakagrabing pag-ulan na naman po yan just in case. Mula naman kay ECMWF naman sa computer models ay magkakaroon ng shallow low pressure area dito sa may bandang Hong Kong o northwestern part ng extreme Nodo Luzon. Ayan o. So binanggit na natin yan, di ba, mga August 18 o 19 ang simula na posibleng magkaroon tayo ng low pressure area dito sa bandang kaluran ng Nodo Luzon, di ba? Binanggit na natin yan ng isang araw. So, posibleng nga po ito dahil pinakita na po ni ECMWF na magkakaroon ng shallow low pressure area dito. At si 94W magiging shallow low pressure area din. So, posibleng maging tropical depression na sandalian lang at magpapa-enhance sa ating habagat. Just in case, kaya inoobserbahan natin kung magde-decide na itaas yan at tropical depression. Sa ngayon kasi ay medyo disorganized po yung kanyang development. Kaya lang, malawak po yung kanyang remnant o trough dahil nga po sumasabay po yung water vapor ng habagat papunta sa pinaka-trough nitong C94W. Kaya, lalong napapaigting yung water vapor na daladala ni 94W. So, kahit na mahina lamang ito o shallow lang na low pressure area, matinding ulan po ang magiging dala po niya na magbubunsod ng mabaha. Kaya, ingat pa rin po mga folks. And the rest, itong Sinanka, wala na pong bantayan sa bansa, bagamat may humaharang na high pressure area, kaya medyo bumabagal yung pagkilos ni Nanka. Ayan o, may high pressure area pala na lumilitaw dyan, kaya yung pahilaga na kilos ni Nanka ay medyo nai-interfere, na pipigilan. Kaya bumabagal tuloy ang pagkilos sa pahilaga. So yun lang mang mapinaka latest update natin para dito, lalo na kay 94W. Ito yung C94W, ito naman C92W. Yan o. Pahilagang kanluran din na lumalawas na nagiging kilos ni 94W. So, hanggang this week, mukhang tuloy-tuloy pa rin tayo makakaranas ng mga maulan dala po ng habagat at yung mga remnant trough pa na mga shallow low pressure area or sakaling mang maging bagyo itong C94W. Yan. Pinapakita yan ng AI ensemble at kay ECMWF ay ganun din ang nakikitaan. Yan. Ito medyo mas aggressive yung forecast si GPS eh. So, ang mapapagbasayan muna natin siguro na magkakatugma ay si ECMWF. At wala naman sa global spectral model natin, mapapansin natin na patuloy pa rin tayo magkakaroon ng habagat hanggang ditong third quarter o third week ng August. So, patuloy na magkakaroon pa rin tayo ng walang tigil na mga pag-ulan po. And then, itong si 92W, dito medyo pakanluran ang nagiging galaw ni 92W or gyre lang siguro niya yan. Yan. At itong si 94W, makikita natin dito medyo shallow lang talaga yung kanyang sirkulasyon. Kung titingnan natin ang mean sea level pressure, papapansin natin napaka-shallow lang ni 92 bagamat tropical depression yan kay GMA. Ito namang si 94W ay shallow din pero magdadala yan ng maulan dito sa bandang Luzon nga po. Yan. And then kasabay din na may nade-develop din bagong low pressure area sa kanluran ng extreme northern Luzon din.
Mga starting talaga yan, mga August 19 onwards. Which is binanggit na natin yan nung isang araw, di ba? Dahil yung strike probability, pinakita ko na po sa inyo yan na magkakaroon ng low pressure area daw dito sa baba ng kanluran ng Nodo Luzon. Ito po yung C94W, at least nasa 50% chance, 60% chance na maging ganap na bagyo. So, posible talaga na maging sineneng yan. Itataas yan ni Pag-asa just in case. So, si Pag-asa na magde-decide yan kapag kahit na 1,003 hectopascals o 1,002 hectopascals yung surface temperature ni 94W, na kay Pag-asa na po ang desisyon kung itataas nila yan o tatawagin sa local name na Neneng o Tropical Depression Neneng. So, sila nang bahala. Itong C92W, itong C92W ay isa na pong active dito na low pressure area. So, tropical wave na siya, active storm. Double check natin sa pinaka 44-hour period. Tingnan natin kung ano yung magiging hitsura niya, kung tuloy-tuloy ba ito na magiging active na low pressure area itong C92W sa mga susunod na araw. Yes, mukha nga. At least mukhang around tropical depression ang nakikita natin dito. Pero dito, pahilagang kanluran po ang kilos niya. So, may maliit na tsansa itong makatungtong ng Philippine Area of Responsibility. Kaya, tingnan natin maigi yung galaw ni 92W. So, sa ngayon kasi, very disorganized pa po yung galaw ni 92W eh. At ito naman si 94W, kasalukuyang nagpapaulan ng matindi sa may bandang Hong Kong hanggang Taiwan. So, malamang babahain na naman ng China nito by August 20 to 22 yan or onwards. Yan. So, sa mga kababayan natin sa bandang Hong Kong o Eastern China, paghanda-handa po tayo nitong darating na August 20 onwards. So, bago mag-weekend, mga Thursday yan o Friday. So, baka weekend po kayo ay grabihin na ulanin dyan sa may bandang China at posibleng magkaroon ng pagbaha. Kaya paghandaan po natin yan mga folks. Wala naman sa ating West Pacific Basin po ay mataas po yung probability o cyclonic ang circulation na pinapakita dito o halos strong, possible cyclonic na. Nasa strong pa lamang yung kategory niya, so maaring tropical depression nga. Ang posibleng itaas dyan ni Pag-asa dahil mataas na po yung influence range niya, umaabot po sa extreme Nodo Luzon yung range niya. So maaring makakaranas tayo maging sa Metro Manila ng pag-ulan dahil kasabay po yan na umiiral na habagat. Mula sa Global Traffic Hazard Outlook naman at malino naman na pinapakita natin. Starting nga po na August 19, di ba? Binanggit natin na magkakaroon daw ng low pressure area dito sa kanluran ng extreme Nodo Luzon. Pagitan po yan ng Hong Kong at Ilocos Norte o Ilocos Sur sa bandang West Philippine Sea. Magkakaroon ng possible low pressure area dyan. So, maaaring magkaroon tayo ng 95W in case, ha? So, abang-abang na lamang po dyan mga folks. And then, by August 26 hanggang unang linggo daw ng September, meron tayong tsansa na 20% o greater na may bago na namang mabubuong low pressure area sa Dagat Pasipiko, pero medyo mataas din po ang elevation niyan. So, pansin nyo tuwing El Nino, matataas yung trajectory ng bagyo kasi nga po, ganun po, napakalayo kasi na namubuo ang bagyo. Halos sa Central Pacific or bandang Marshall Islands ito nabubuo palagi. Kaya yung kilos sa pahilagang kanluran masyado na tuloy mataas bago man lang lumapit sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang mga bagyo. Which is naipaliwanag na natin yan so many times at mga nakaraang buwan po tuwing El Nino. Balikan nyo po yung mga record natin. Yung mga masugid nating taga-subaybay dyan, alam naman ninyo yung ating matagal na napaliwanag kapag tuwing El Nino ay halos napakataas ng direksyon ng bagyo natin mula sa boundary natin sa Pilipinas. So, samantala sa ulat Lindol, malinis naman ang ating seismograph ngayon. Wala naman tayo masyado na-detect na mga malalakas na pagmayanig, although may mga at least magnitude 3, magnitude 2 tayong na-detect dito. Ay generally, walang malakas na lindol na nasasagap ang ating seismograph. At mula sa data feed naman ni PBOX, anyway, inaayos na natin yung program niya inaayos na natin maging sa historical earthquake. Na-separate na natin kusa yung month of July at August na imbis na maghalo sila, automatic ihiwalay na po ng ating webpage. So, papakita ko sa inyo mamaya-mayang konti. At mula sa atin namang data feed mula kay PBOX, mula kaninang madaling araw, tila walang magnitude 4 tayong naitala ngayong araw, ha? Yan mula kaninang madaling araw,
ay wala tayong naitala na kahit isang magnitude magnitude 4 pataas hanggang sa kasalukuyan na ito. As of 11:18 AM, walang magnitude 4 so far tayong naitala, pero meron tayong clustered earthquake dito sa paligid ng Southern Mindanao na may 10 earthquake cluster, lalo na sa paligid po ng General Santos at Glan at Sarangani. So ingat pa rin po mga folks sa mga taga Sarangani, patuloy pa rin kayo nagkakaroon ng clustered earthquake. At mukhang kakaunti lang yung ating lindol ngayong araw, at sa buong Pilipinas meron lang tayong 25 na lindol between magnitude 1.09 pataas. So mukhang kukonti yata yung ating mga paglindol so far ngayong araw. Well, hopefully tuloy-tuloy po yan para makapagpahinga naman tayo, lalo na sa mga earthquake prone area sa may bandang Mindanao area. Yan. So yun po, at makikita natin lumakas po yung buhos ng ulan natin dito. Then asahan ang mabaha, nagpapaalala po tayo. At sa mga nililindol naman sa bandang parte ng Sarangani at General Santos, kung ulanin tayo dyan, medyo distansya muna tayo sa mga mabubulong bunduking lugar. Dahil anytime posible po ang biglaang landslides. At wala naman sa ating historical earthquake data para mabilang na natin ng tama ang total na lindol ngayong month at ngayong araw, or this month for August 2026. Dahil since hindi ma-separate, maasikaso ni PBOX yung paghihiwalay ng month of July at August, tayo na po gumawa ng paraan. Inassign na natin kay Ernie B na ihiwalay niya ang historical records ng July sa August. Yan. Lahat po yan, naka-filtered na lahat yan. So, kung titingnan natin ng month of August, makukuha na natin ang tamang bilang para lang sa buwan ng Agosto. Yan. So, ito na po yung total na earthquake natin for the month of August. Ang total na lindol natin ay nasa 932 earthquakes na po tayo. 888 dito sa magnitude 2.0 pataas, 37 sa magnitude 4 at 6 sa magnitude 5 at isang magnitude 6.0. Well, very obvious naman po yung malakas na lindol na yan. Nandito yan sa may bandang Sarangani area pa rin po yan. Nakapagtala tayo noong August 5. Yan. So, na-filter na natin, automatic, ini-separate na po ni Ernie B yung total na lindol dyan. At least, tama na po natin mabibilang yung total na earthquake ngayong month of August. So, nasa 932 earthquakes na po tayo, at maaaring madagdagan pa yan bago matapos ang month of August, dahil magta-third week pa lamang po tayo mga folks. Yan, magta-third week pa lamang po tayo pagdating ng mga Wednesday. So, yun po ang inaasahan natin mga folks, at so far meron tayong isang magnitude 6 na itala, at malamang umabot yan sa mahigit 1,000 earthquakes. At kung titingnan natin sa ating annual earthquake frequency, naka-filtered na rin po. So tama na po yung bilang natin sa total annual earthquakes natin ngayong taon. So kasama ang magnitude 1.0 pataas, total 17,007 na po yung total earthquakes natin. Pero kung aalisin natin yung magnitude 1.0, ay nasa total tayo na 11,735 na katulad sa ating all earthquakes dito sa ating annual and monthly historical records po. So, tama na po yan. Hindi na magkahalo kasi yung August, kaya hindi na dumodoble yung bilang sa ating annual earthquake frequency. So, tama-tama na po yan. Yan. So, yan na po yung pinakatamang bilang. So, nahigitan na po niya ang total na lindol last 2022 at 2021 na meron silang 14,338 na total na lindol noong 2022. Kung isasama natin ng magnitude 1.0, ay nangunguna pa rin ang ngayong taon. Pinakamaraming lindol ng magnitude 1.0 pataas ngayong taon na nasa 5,272. Na nahigitan niya ang year 2023 na may 3,897 lang na magnitude 1.0 pataas. So sa total nila ay 16,630 total earthquakes. Ngayong taon ay 17,017 na po. 7,007 na po ang total na lindol natin ngayong taon. From January hanggang August. So, yan na po yung total earthquakes natin. So, konti na lamang para mahigitan niya ang total na lindol noong year 2024 na nasa total of 18,119 earthquakes. So, konting-konti na lamang mahihigitan na niya yung total na lindol noong 2024 po. So, makikita natin ang difference. Gaya na ating paliwanag ng makailang beses, napapansin natin, habang lumilipas ang taon,
parami ng parami o mas dadagdagan pa po yung dami ng lindol natin sa bansa bawat taon ha. Mapapansin nyo po yung pagtaas o yung ascending ng dami ng lindol bawat taon po. Which is hindi po ito maganda ha. Bad news po ito at nakakabahala. Hindi po sa nagfi-fearmongering tayo dahil ito po yung realidad. Kahit itanong nyo po yan kay PBOX, dahil itong data na nire-record na kinuha natin, lahat ng record na ito ay galing din naman kay PBOX. Kaya hindi po tayo pwedeng magkamali na ganito yung nagiging frequency ng lindol. Bawat taon ay nadadagdagan yung dami ng lindol natin sa Pilipinas, which is hindi po yun maganda. Ibig sabihin lamang yan, magkaroon na po ng panibagong assessment yung mga engineers, yung mga magpapatayo ng bahay at mga building. Dapat mas i-reinforce na po natin o patibayin pa natin lalo yung ating mga structure na ipatatayo para sa mga future years na darating dahil napapansin natin kada taon mas dumadami po ang lindol natin sa Pilipinas, which is hindi po yun maganda. Kapag hindi natin hindi natin baguhin yung standard ng pagpapatayo ng mga gusali at mga bahay sa mga susunod na taon, ay mabilis po tayong magkaroon ng pagkasira ng mga structure sa mga susunod pong mga taon. Kaya habang lumalaki po ang dami ng lindol na frequency bawat taon, ay dapat nating baguhin din yung sistema ng pag-i-structure. Masado dapat natin patibayin yan dahil yung mga tulad na lamang ng mga kalye na kakatayo lang, kaka-project lang ng ating gobyerno ng DPWH, umulan lang, wasak na agad, nasisira na agad, pati yung mga flood control. Kakagagawa lang. Kagaya na lang daw sa Batangas, di umano, yung kakagawa lang daw na flood control dyan, nasira kaagad nitong mga nagdaang mga araw, nung mga walang tigil ang ulan. So, partida pa lamang po yan, hindi pa po yan lindol. So, dapat, yung mga magpapatayo ngayon, ipa-reinforce, patibayin na natin lalo yung ating mga ipapatayong istruktura starting ngayong taon po and onwards dahil habang lumilipas po kasi ang taon mga folks ay mas dumadami yung mga paglilindol natin o nadadagdagan po yung dami ng lindol at dumadami yung mga malalakas na lindol ha. Kung titingnan nyo po dito yung magnitude 2 naglalaro sa 8,000 to 11,000 mahigit ang total na lindol between magnitude 2.0 pataas. Yan. Kung magsisimula tayo sa magnitude 5 na lindol, papapansin natin, ganun din, mas dumadami yung mga may malalakas o dumadami yung mga nadadagdagan ng mga malalakas na lindol between magnitude 5.0 yan pataas ha. Yan, between magnitude 5.0 yan pataas. Yan. So, nanguna lang sa may pinakamaraming magnitude 5.0 yung year 2023 po. At although yung mga nakaraang lindol between year 2021 hanggang year 2023 may pinakamarami silang magnitude 5.0 na mahigit sa 100 ang total na lindol. Pero habang lumilipas po ang mga taon, mas dumadami din po yung mga ibang mga lindol. Kagaya na lamang ng mga magnitude 3. So, ibig sabihin po, yung mga nagtatanong kung magkakaroon ba ng the big one, hindi natin iaalis ang posibilidad ang the big one dahil nga po habang lumilipas nga po ang taon, dumadami po yung ating total na lindol sa bansa taon-taon. So, paalala lang po sana sa mahigit 100 mm na po, total rainfall namin sa Caloocan. Ibig sabihin na po, alos sa mahigit sa orange warning na po yung aming flood warning dito sa amin sa Caloocan. So, ibig sabihin na po ay possible or yellow to orange na po o orange warning na po ang flood prone o flood value dito o flood threshold dito sa Metro Manila dahil lumagpas na po sa 100 o 111.6 mm at tuloy-tuloy pa rin po itong nadadagdagan yung dami ng ulan namin sa Caloocan. At yung velocity very violent po ang ulan namin 64.8 mm per hour. Ang bilis po ng buhos ng ulan namin Grabe po ang habagat ngayong araw na ito. So mag-ingat po at asahan po ang pagbaha niyan Mabilis po ang pagbaha niyan dahil wala pang isang oras ay pumalo sa 64.8 velocity ng ating ulan ngayon dito sa Metro Manila. Ayon yan mismo sa aking weather station sa Caloocan. Dadagdagan pa rin ang tuloy-tuloy
ang dami ng buhos ng ulan po. Violent rain po ang status namin sa Caloocan. Kaya ingat po sa mga nasa labas at ingat po sa mga pagbaha. Expected yan sa monumento. Lubog na naman yan sa baha just in case. At narito naman ang ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Lunes, August 17, 2026. At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, August 17, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa mga report na hindi natin naisama ngayong tanghaling tapat na at patuloy na mga pag-ulan natin na grabe po halos torrential rain na po sa amin sa Caloocan at 82.8 mm. Kaya mag-iingat po ang mga kababayan natin sa Metro Manila. Asahan po ang mga pagbaha niyan. Wala po tayong magagawa kapag lalo na sa mga flood-prone area sa Metro Manila. Expected na po ang gatuhod o gabewang na baha nito dahil sa lakas ng buhos ng ulan na mahigit 80 mm po ang bilis ng ulan natin ngayon at mahigit na sa 120 mm ang total rainfall namin sa Caloocan. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks. Mag-iingat po ang lahat lalo na sa mga pagbaha at magandang araw po sa ating lahat.